Katuwa, live na live pa rin po tayo dito sa NDRRMC at may mga nag-text sa akin from Cebu pa, si G at Yanko Rodriguez, hi sa inyo, at natutuwa sila din, marami raw silang matututunan this morning. Kaya naman, alamin na natin yung mga accomplishments, programs at mga future plans po ng NDRRMC. Kilalanin natin silang mabuti. Makasama natin this morning ang ating very special guest, si Yusek Edgardo Del Rosario, Administrator ng NDRRMC. Good morning, Yusek. Good morning sa inyong dalawa. So, Yusek, umpisa naman natin. Alam naman po natin na sa bansa natin halos siguro 20 na bagyo pumapasok kada taon. So, ito pa lang yung bagyong Labuyo, ito raw yung pinakamalakas na so far na bagyo this year. So, gaano po kahanda ang NDRRMC and ano po yung preparations palagi na ginagawa po ninyo sakaling may mga ganitong kalamidad na pumapasok sa ating bansa? Well, actually, ang paghahanda na ginagawa natin, not only by the National Council, but in coordination with other government agencies. And in fact, kasama natin dito yung local government units because sila talaga ang maapektuhan at sila ang mag-i-implement kung ano yung mga programa at palisiya na ibinibigay ng National Council. Yes. Sir, you mentioned about different government agencies. Alin pong mga government agencies ang inyong katuwang po at katulong po sa mga ganitong pangyayari? Well, I would like to start yung chairperson natin, is coming from the Department of National Defense. So, si Honorable Secretary Voltaire Tigasmin, ang chairperson ng National Council. And meron tayong apat na sub-chairman. Ito ay kinakapalooban ng DOST, DILG, DSWD, and NEDA. And of course, Yusek, syempre talaga nga namang ang gaganda ng program RMC. Ano naman po yung mga accomplishments po ninyo? Maaari nyo po ba kami kwentuhan? And siguro yung tingin nyo yung magiging proud kayo na na-accomplish ng NDRRMC? Well, for this year, kauna-unahan masabi natin yung pagkakandak natin ng National Summit. Last March, nagkandak ng tinatawag natin na National Disaster Risk Reduction Management Summit. At inimbita natin last March ang lahat ng governors at lahat ng mayors nationwide para magkaroon tayo ng malawakang pagpaplano at koordinasyon at ma-identify natin ang specific roles and responsibilities ng local chief executives. Kasi makikita natin na pagka may sakuna, whether it be typhoon, earthquake, or volcanic eruption, yung mga probinsya at munisipalidad ang naapektuhan. So, ang kailangan natin dito, yung commitment at paghahanda na gagawin sa locality. So, ang pinakamalaking programa na ginagawa ng lahat ng miyembro ng council ay yung mag-develop tayo ng tinatawag na community resiliency. Kailangan yung komunidad ay resilient at magkaroon tayo ng mga programa na aabot dun sa community para sila makapaghanda at magsanay sa paghahanda. Yes. Ito po sir, na-mention niya po yung paghahanda dahil alam naman po natin ang inyong ahensya ay hindi lang kumbaga sa disaster response kundi tinutulungan niyo rin kumbaga yung before mangyari at pag nangyayari na nga at syempre yung mga yung after na rin. Pero sir, maaari niyo po ba may kwentuhan sa mga detalye ng mga programang inyong inihahandog sa ating mga kababayan? Alam mo, ang pinaka-importante sa disaster management yung preparation. Yes. Masabi natin before, during, and after any calamity. So, ang preparation stage ang pinaka-importante sa lahat. Ang study ng World Food Program, kapag tayo ay nakapaghanda ng sakto, we reduce casualty from 7 to 1. So, it is a reduction of about 600%. So, ibig sabihin, kung 7 ang magiging biktima ng isang sakuna, may isa lamang dahil nakapaghanda tayo ng nararapat. So, nagkakandak tayo ng mga capacity building activities. Nagkakandak tayo ng trainings like yung natawag natin na simulation na i-simulate natin na magkakaroon ng bagyo, magkakaroon ng pagbaha. Ano ang dapat gagawin ng tao? So kumbaga medyo education side, educating the people about how to be prepared nga po, no? So, yes, at ito yung nakapaloob sa tinatawag namin na contingency planning. Yes. So kapag nagkapagawa ang isang barangay, isang munisipyo at probinsya ng contingency planning na makakasapat para sa kanilang probinsya, municipality at barangay, makapaghahanda sila at makapag-organize. So ito tinatawag namin na contingency planning, simulation exercise, saka yung natawag namin na
incident command system para yung designated head designate ng local chief executive na maging in charge sa response operations ay alam niya yung dapat niyang gawin at makapaghanda sila at organize yung kanilang pagbigay ng nararapat na response sa mga tao at kung anong dapat gawin para mas marami ang mailigtas sa sakuna. Pero alam naman natin, Sandro, Yusek, kapag alam naman natin yung NDRRMC, hindi naman talaga madali yung trabaho na kanilang ginagampanan. Usually, kahit nakatrain tayo, prepared tayo, may mga problema tayong hindi natin talaga So, May so far, nakakalusot din kung yes, baga talaga, ano po yung mga challenges sa tingin nyo throughout the years, yung pinaka sa tingin nyo na challenge ang NDRRMC? Siguro yung ang pinakamalaki dito yung paggawa natin ng massive public awareness and education activities. We are talking about 96 million Filipino people. Yun ang clientele base ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Kaya kailangan majority ng ating populasyon ay mabigyan natin nararapat na awareness and education campaign para kapag may dumarating na sakuna, alam nila ang dapat gawin. Just like ngayon, nagkaroon tayo ng bagyo Labuyo. Pagkaparating na ang bagyo, ano ba ang dapat natin gawin before the arrival of Labuyo at maglandfall? At yung preparation na yon ang key para ma-reduce ang casualty. Hindi na natin maganong maiiwasan yung magiging epekto nito sa infrastructure. Pero kung ang ating mga leaders naman ay in-implement yung nararapat na engineering design or building codes, hindi na sila maapektuhan. 165 km per hour wind yung ibinigay nila Buyo. Kung in accordance with the building code, yung pagkakagawa ng structure. Actually, kayang-kaya naman natin lusutan or manalo sa mga sakunang ito kung magtutulong-tulong tayo. Of course, may participation and cooperation ng mga tao. Pero ano naman po ba yung mga campaigns na sabi nyo kanina or yung mga ginagawa nyong mga advertisement siguro para to create public awareness tungkol po sa mga ganitong kalamidad? Well, simulan natin na sa mga proyektong ginagawa namin. We have now what we call the OCD Smart Info Board System. This is an early warning system para 2 or 5 days before the arrival of any hazard, let's say typhoon, maimpormahan na natin yung ating mga kababayan dun sa lugar na maapektuhan. So this is a target specific SMS message na ang makaka-receive mga disaster managers. Wow. When we speak about disaster managers, we talk about barangay captains and the barangay disaster officer in that barangay. The mayor and his municipal disaster officer and of the line, pati yung mga government agencies, responders, members, gusto naming maging on board dito sa OCD Smart Info Board System para mabigyan natin ng sapat na informasyon and possibly accurate information before the arrival of any hazard. So, ibig sabihin, if you are forewarned in advance, ibig sabihin, meron tayong enough time to prepare. So ito nga napag-usapan nga po natin yung syempre yung preparation and education nga po ng sambayanan para sa pagdating ng bagyo. Pero sir, tungkol naman po sa mga programa pag kumbaga nandito na nga yung bagyo. Kasi sabi niya nga po before, during, and after. So yung during naman po, ano po ang tulong na inaasahan po ng ating mga mamamayan mula sa NDRRMC? And before that, yung programs, I said we have 3, Okay. So yung una, yung OCD Smart Info Board System. Yung pangalawa, as a planning stage namin ngayon, and we hope by next month this will be implemented. This second project is what we call the National Cell Broadcast System. National Cell Broadcast System in the sense that this will now complement yung OCD Smart Info Board System dahil ang tinawag nating National Broadcast System dahil gagamitin siya when emergency announcement is needed. So this will be an emergency early warning system wherein all cell phone holders, Wow. regardless of network, whether phone mo ay smart, Globe or Sun, at ang makaka-receive, let's say Region 1, lahat sila ng holders makaka-receive sila ng broadcast. Maganda to. Yes, Maganda. So ito yung gagawin natin kapag let's say yung bagyo na monitor natin 2 to 5 days before. Nagkaroon ng sudden shift
18 hours or 12 hours before. Ito i-activate natin, sabihin natin, sa kabilang region pala tatama. At yung lahat ng mga cellphone holders in that region will be informed accordingly. Maganda yan, Yusek, kasi paano yung mga walang television or mga radio o yung time na yon wala silang pwedeng makuhaan ng information. Correct. Right then and there, marireceive nila sa cellphone nila, dahil yan ang dala-dala nila Kasi everyday. yun nga, usually ang sambayan natin ay nag-access po sa media or sa TV, sa radyo. At ito maganda kasi kumbaga napaka-personal. Cellphone mo palagi mong bit-bit kahit saan, kahit nasaan ka, dala-dala natin ang cellphone natin. And malalaman mo na okay, dahil meron nga pong text mula sa NDRMC. 90% ng Pilipinos Yun ay nga po. merong Mas malaki kumbaga ang reach so we are ninyo. hitting yung talagang maapektuhan ng papalapit na maaaring Natry na po kalamidad. ba ito o hindi pa? This is being, it's now in the working stage. So far, And we okay. hope, if not this month, by next month, magkakaroon ng MOA signing between Secretary Gasmin and the presidents of the three network. Nagkakaroon na tayo ng, dinadraft na natin yung MOA, pati yung protocol that would govern this project. Now, yung pangatlo, ito yung pinaka-importante kong project dahil yung pangalawa is more on forecasting Yes. and warning. Yung pangatlo is now on the awareness and education side. We now have a project we call Project DINA. Project DINA. DINA, D-I-N-A is an acronym that stands for Disaster Information for Nationwide Awareness. So magkakaroon tayo ngayon ng internet-based public awareness education campaign at pag-uusapan dito o sasabihin sa tao in video para ka nag-YouTube kung ano ang typhoon at ano ang dapat mong gawin before, during, and after a typhoon. Yun nga importante. Kinover natin ang earthquake, volcanic eruption, tsunami. So there are about 6 hazards na isinama namin, pang-pito yung fire. Alam niyo ang fire kasi maraming biktima tayo at maraming insidente ng fire. Pag pinagsama-sama na yan, parang massive disaster ang nangyari in 1 year. So we have 7 hazards at yung pang-walo, yung mga equipment needed. Basic equipment needed by a family in their respective houses. Pero ito pong mga proyekto nito, ma-implement siya siguro after 1 month pa po or 2 months? Itong Project DINA, ang target namin by first week of September. Wow, sana And talaga, no? lahat ng houses with internet, para ka nag-YouTube, i-download mo, mapanood mo na ano gusto mong hazard. Kung gusto mo tsunami, magle-lecture about tsunami, at sasabihin anong dapat mong gawin before, during, and after a tsunami. Kumbaga nandito na at kumbaga para siyang mga modules na kailangan ng mga tao para sa different na mga sakuna na pwede nilang ma-experience. Ang kinaganda pa nga po ng mga programa niya sa aking napansin ay talagang very inclined na talaga sa digital era and digital media po ang talagang minamaximize po niya dahil syempre alam naman po natin sa ating panahon kailangan natin mag-adapt and I'm seeing that the NDRRMC has adapted na nga po talaga sa modern times. Yan ang pinaka-importante ngayon na magkuhan tayo sa information technology. Kasi ang kailangan natin ay massive campaign to reach out the general public. And then, regarding dito sa Project DINA, magagamit pa ito ngayon ng DepEd. Pagka nagkakandak sila ng lecture sa Yes, kanilang sa mga mga estudyante, students. hindi na sila mag-prepare ng lesson plan. Ito na kaagad, Ito na may kaagad. ready-made na. And ginagawa namin ngayon, magkakaroon ng examination at the end of the presentation. There are a few questions so that to test Talagang May talaga natutunan mong natin. naiintindihan. mo ba yung sinabi nung nag-lecture at yung mga tips na dapat mong gawin before, during, and after that particular hazard. Actually, maganda tong project na to kasi halos lahat ng mga kamanyari may kalamidad, ang tendency ng mga tao panic. So, kung alam nila yung mga gagawin nila, meron silang basic knowledge about it. So, maganda yung mangyari, lalo na yung mga kabataan ngayon. At an early age, magkakaroon na sila ng training. So, maganda itong projects na ito. So, perfecto na, ito na yung sinasabi natin kanina, yung mga campaigns or yung mga ads na ginagawa nila to create public awareness. And then aside from that, di ba meron tayong for general public viewing ng mga ganong ratings, Yes. This was designed for 12 years old and above because it is informative, educational, as well as entertaining. Kaya kahit na yung mga 12 years old, 13, 14 Madaling years, maintindihan. saka meron silang interest
na manood dahil hindi nga masabi natin na boring. Yeah, yun ang mahirap kasi sir, actually parang pag masyadong informative minsan it tends to be boring lalo na po para sa mga bata na napakaikli nga po ng mga attention span. Ang time span para makinig. So ayan, nalaman natin, ang dami natin natutunan this morning dito sa NDRRMC. Ang dami nila mga projects and programs na napakaganda. Ikaw, Sandro, dami natin natutunan at gaano ka-importante ang social media ngayon sa ating buhay. Tamang-tama, Project Dina, si Miss Dina pa rin yung sa digital diet. Saktong-sakto yan. So, sir, do you have any last message? Madaling matandaan yung Project Dina eh. Kasi sa panahon namin, mayroong popular song na sinasabi na di naliligo, di na makakain. So yan ang sagot natin kay Dina ngayon para tayo makatulog na at makakain. So, ayan. Perfect ang mga projects. So, you have any last message po, Yusek, to our viewers? Well, ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga government agencies na bumubuo sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa lahat ng inyong kooperasyon para tayo magtagumpay sa ating ginagawang National Disaster Management. Alright, maraming salamat po sa inyong Thank you, panahon sir. ngayong umaga. Tapos, Music Edgardo Del Rosario, ang administrator ng NDRRMC. Maraming salamat po. Salamat Thank you so at much. salamat sa mga nanonood. At syempre, sa pagbabalik ng Good Morning Boss, marami pa tayong pag-uusapan katulad na lang ng mga naging epekto ng bagyong Labuyo sa ating bansa. Syempre, dahil dito pa rin tayo live na live sa NDRRMC.